세모녀 살해 피의자 김태현은 내성적인 성격으로 게임에 집착했고 아버지와 다툰 뒤 1년 넘게 가족과 연락을 끊고 지내왔던 것으로 전해졌습니다. Ika-23 ng Marso, taong 2021. Isang maaraw at maaliwalas na hapong iyon. Napakaganda ng panahon. Ngunit hindi sa isang dalaga na naglalakad sa tila zombie town na may kaba at takot dahil walang katao-tao sa kalsada ng mga oras na iyon. Bukod sa nag-iisang lalaki na nakasunod sa kanya. Binilisan na lamang niya ang paglalakad hanggang marating niya ang internet cafe. Pagdating doon, ay tila nabunutan siya ng tinik at pansamantalang nalimutan ang pangyayari. Mabilis na lumipas sa mga oras at 11:00 na ng gabi nang magpasyang umuwi ang dalaga. Ngunit sa kanyang paglalakad ay pinakiramdaman niyang muli kung mayroon pa ding susunod sa bawat niyang hakbang. Subalit payapa niyang narating ang kanilang tahanan. Nasa 5 hanggang 6 na taon ay naging routine ng isang kolehiyala, edad 25, ang magtungo ng internet cafe upang maglaro ng online games. Naging libangan ito ng dalaga sa kanyang pang-araw-araw, lalo at pagkagaling sa eskwela ay doon na rin marahil niya ginagawa ang kanyang mga takdang aralin. Taong 2020, buwan ng Disyembre, ay nagkaroon ng pagtitipon ng mga manlalaro ng nasabing online game at doon ay nakilala niya ng personal ang kanyang mga kasamahan sa unang pagkakataon. Ngunit hindi alintana ng dalaga na doon magsisimula ang kalbaryo ng kanyang buhay. Dahil sa pagtitipon na iyon ay hindi inasahan ng dalaga na may isang binata edad 26 ang lihim na magkakagusto sa kanya. Dahil sa humanga ng gusto ang binata sa dalaga ay nagumpisa niyang hanapin ang social media accounts nito. Ngunit bigo siya. Bigla ay naalala niya ang profile account ng dalaga sa online games at doon ay nakuha niya ang numero ng cellphone na nakarehistro doon. At dahil nga doon ay nagumpisa niya itong i-text at tawagan, ngunit dahil hindi kilala ng dalaga ang binata ay hindi nito sinasagot ang mga tawag ng binata. Ngunit hindi pa din nawalan ng pag-asa ang binata. Isang araw ay sinubukan sagutin ng dalaga ang tawag mula sa binata. Ang binata ay nagpakilala na siya umano ay kasamahan ng dalaga sa online games at kung maaari bang bumisita sa tahanan ng dalaga. Ngunit hindi maalala ng dalaga kung sino sa mga kasamahan dahil sa araw ng pagtitipon na iyon ay nasa daang tao silang dumalo at iyon ay nagbigay ng hinala sa dalaga na maaaring nagpapanggap lamang ito. Mula nga noon ay hindi na sinagot pa ng dalaga ang tawag ng binata. Ngunit lalong naging mapusok ang binata. Nagsaliksik pa ito hanggang mapagtanto niya na mayroong larawan sa numero ng cellphone ng dalaga kaya ay dali-dali niya itong binuksan at doon ay iba't iba pang mga larawan ang kanyang natagpuan. Kasama na ang larawan ng isang delivery box na naglalaman ng address ng dalaga. Dahil sa mailap ang dalaga sa binata ay muli itong gumawa ng paraan upang sa pagkakataong ito ay masilayan niya ng personal ang dalaga. Tinungo niya nga ito sa address na nakuha nito sa larawan ng dalaga. Sinundan-sundan niya ang dalaga. Alam ng dalaga na ang madalas nakasunod sa kanya ay ang lalaking kasamahan sa online game, subalit dahil hindi niya ito kilala ay hindi niya ito minsan hinarap. Sa halip ay lagi niya itong iniiwasan. Sa halip ay takot at kaba ang kanyang nadarama sa tuwing makikita niya ito. Kung minsan nga tuwing matatapos siya sa eskwela ay nagagawa ng dalaga na mag-iba ng daraanan pauwi upang iligaw ang lalaki. At dahil sa takot sa binata na tila nag-i-stalk sa kanya, ay nagawa niyang i-block ang binata sa kanyang cellphone. Subalit hindi nagpatinag ang binata na tila sobrang obses sa pagkagusto nito sa dalaga. Kaya ay gumagawa pa din siya ng paraan upang makatawag at makapagmensahe gamit ang iba't ibang numero ng cellphone at patuloy niya pa din ini-stalk ang dalaga at madalas nga ay nakikita ng dalaga ang binata sa labas ng building ng kanilang bahay. Hanggang isang araw, sa pagkairita ng dalaga at dala na din ng takot ay nagawa niya magpalit ng numero ng cellphone upang tigilan na siya ng binata. Subalit hindi alintana ng dalaga na iyon ay lalong magpapahamak sa kanya.
Nakaramdam ng kabiguan ng binata na nagtulak dito upang makapag-isip ng mga bagay na hindi magagawa ng taong nasa katinuan. Taong 2021, ika-21 ng Marso, ay nabanggit ng dalaga sa kanyang matalik na kaibigan ang patungkol sa isang binata na nag-i-stalk sa kanya na talaga namang pinag-alala ng kaibigan. Nawalan na ng pag-asa ang binata na makamit ang pag-ibig ng dalaga. Kaya ay inubos nito ang kanyang oras sa pagsasaliksik patungkol sa maraming bagay gamit ang internet. Taong 2021, ika-23 ng Marso, ang binata na nag-i-stalk sa kanya ay naroon din sa loob ng cafe at nagrenta din ng isang unit. Ngunit ang nakapagtataka ay may 10 minuto na ang nakalipas ngunit hindi binubuksan ng binata ang computer at malalim lamang itong nag-iisip. Maya-maya ay nagtungo ito ng smoking area at panandaliang nanigarilyo at lumipas ang 20 minuto ay nilisan nito ang cafe. Nagtungo ang binata sa isang malapit na supermarket at doon kumuha ang binata ng isang patalim. Hindi iyon binayaran at lihim na pumuslit. Ganap na ika-5 ng hapon, isa umanong delivery ang dumating sa tahanan ng dalaga. Isang katok ang umabala sa bunsong kapatid ng dalaga ng may edad 22. Ng mga oras na iyon ay nag-iisa lamang ito sa kanilang tahanan habang ang dalaga ay nasa internet cafe. Ngunit hindi binuksan ng bunso ang pinto, sa halip ay nagsabi lamang ito na pakiiwan na lamang ang box sa labas ng pinto. Ngunit ang delivery boy ay hindi sumagot. Sa halip ay hinintay nito na magbukas ang pinto. Pagkalipas ng ilang minuto, walang kamalay-malay ang bunsong kapatid ng dalaga at inakalang mayroon ng delivery box ay kanyang binuksan ng pinto upang kumpirmahin. Ngunit isang lalaki ang bumungad sa kanya. May hawak itong patalim at iyon ay walang iba kundi ang binata na lihim na humahanga sa kanyang ate. Hindi na nagawa pang sumigaw ng bunsong kapatid dahil agad siyang itinulak nito papasok at isinara ng binata ang pinto at agad inundayan ng saksak sa leeg ang bunsong kapatid ng dalaga. Hindi nito tinigilan ang dalaga hanggang mawalan ito ng hininga. Kasampu ng gabi, 5 oras ang lumipas mula ng pinaslang ang bunsong kapatid ng dalaga ay dumating naman sa kanilang tahanan ang kanilang ina. Pagkapasok ng bahay nito ay agad na bungaran ang bunsong anak na duguan at wala ng buhay na nakahiga sa sahig. Agad niya itong niyakap at umiyak. Hindi niya alintana na mayroong lalaki ang nagkukubli sa kanyang likuran na unti-unting papalapit sa kanya. At nang akma siyang tatawag sa emergency hotline na 119, agad siyang inundayan ng saksak sa lieg ng binata. Mula sa kanyang likuran hanggang sa malagutan ito ng hininga. Ngunit 1 oras mula ang lumipas, bandang alas 11 na ng gabi, ang oras na nagpa siyang umuwi ng bahay ang dalaga mula sa cafe. Noon nga, payapa siyang nakauwi ng bahay na walang nakasunod sa kanya. Ngunit hindi niya alintana ang kanyang dadatnan. Nadatnan niya ang kanyang ina at ang bunsong kapatid na wala ng buhay at naliligo sa sarili nitong mga dugo. Nataranta siya at hindi niya alam ang gagawin. Umiyak siya at nanginginig. Niyakap niya ang kanyang ina at kapatid at kinapa mga pulso sa pagbabaka sakaling may buhay pa mga ito. At sa akmang mayroong tatawagan sa kanyang cellphone ay walang ano-ano'y sinunggaban na din siya na binata mula sa likuran, pinagsasaksak sa leeg hanggang mawala ng hininga ang dalaga. Ngayon ay mayroong 3 katawang walang buhay na nakahimlay sa sahig na pawang pare-parehong may saksak sa leeg. Ang kaalaman tungkol sa pagpaslang sa leeg ng mga biktima ay nakuha ng binata sa internet noong panahon na nawalan na siya ng pag-asa sa dalaga at naisip na maghiganti. Binuhos ng binata ang panahon noon sa internet. Sa halip na tumakas dahil sa krimen na kanyang nagawa, ang binata ay nanatili sa bahay ng dalaga na may 2 gabi. Pagkatapos ng krimen ay agad siyang naligo upang linisin ang mga dugo sa kanyang katawan at nagpalit ng damit na mula sa laman ng kanyang itim na backpack na nagpapatunay na kanyang pinaghandaan ang lahat. Natulog siya ng normal na parang walang nangyari. Kinain ang mga pagkain na laman ng rep na maaring makain at pati ang mga instant noodles na tila iyon ay kanyang bahay. Ngunit sa 2 gabi ng kanyang pananatili sa tahanan ng dalaga ay naisipan niyang tapusin na din ang kanyang buhay. Humimlay ang binata sa tabi ng 3 bangkay na kanyang pinaslang at kanyang nilaslas ang sariling leeg at tuluyan na siyang nawalan ng malay.
Ika-25 ng Marso taong 2021, isang matalik na kaibigan, dalaga, ang 2 araw nang kumukontak sa dalaga ngunit hindi ito nasagot sa mga text kahit sagutin ang kanyang tawag. Kaya ay lubhang nabahala ang kaibigan sa dalaga. Kaya ay nagawa nitong i-report sa kapulisan ang hindi pagpaparamdam ng kaibigan ng may 2 araw na hindi naman ito dating ginagawa. Suspecha ang mga kapulisan na marahil ay mayroon lamang silang alitan ng kaibigan. Ngunit nang kanyang banggitin ang patungkol sa nabanggit ng kaibigan na isang stalker, ay agad tinungo ng kapulisan ang tahanan ng dalaga. Tangalihang tapat, kinakatok ng mga kapulisan ang pinto ng bahay ng dalaga kasama ang kaibigan na siyang nag-report. May tensyon at kaba ang nararamdaman ng kaibigan ng dalaga sa bawat katok. Subalit walang tumutugon mula sa loob ng bahay, kaya ay napilitan na silang puwersahang buksan ang pinto. At nang mabuksan ay nadatnan ng mga saksing pulis at kaibigan ng dalaga ang 4 na katawang nakahimlay sa sahig ng bahay na pawang duguan. Agad nataranta ang mga kapulisan at dali-daling tumawag ng ambulansya habang sinusubukan ni Rubaib ang buhay ng 4 na nakahimlay sa sahig. Ngunit sa kasamaang palad, ang 3 biktima ay wala ng buhay dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanilang katawan. Ngunit ang binata ay mayroon pa ding pulso, kaya agad nilapatan ng paunang lunas habang itinatakbo ito sa ospital. Nang ang binata ay magkamalay at nakalabas ng ospital, siya ay sinailalim sa kamay ng batas dahil ay agad inimbestigahan ang bawat pangyayari at sumailalim sa interogasyon na agad namang inamin ng binata ang krimen na nagawa. Ang sigaw ng mga tao ay kamatayang hatol para sa katarungan ng kawawang mga pinaslang at biktima. Ngunit ang naging sistensya lamang ng husgado ay panghabang buhay na pagkabilanggo.